Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, at i-reveal ko po sa inyo at pag-uusapan po natin yung actual at kita at yung mga nagastos po namin dito sa aming tanim na super hybrid rice SL19 ng SL Agritech ng mga ka-hybrid. Pag-uusapan din natin yung kung ilan po yung naani, aming kinita doon sa tanim namin at naibenta, tapos yung kilo per kilos, yan lahat na mga ka-hybrid ng ating pag-uusapan no mga ka-hybrid. Pero bago yan mga ka-hybrid ay wala muna tayong isi-shoutout. At kung gusto mong magpa-shoutout mga ka-hybrid, at paki-comment dito sa comment down section at yung ating pattern na pa-shoutout Lakbay Farm Vlog, yan po mga ka-hybrid ang yung ilalagay dyan sa comment section po mga ka-hybrid sa mga gustong magpa-shoutout ng mga ka-hybrid. At kailangan tapusin mo itong video na to para po ma-shoutout kita sa susunod na ating video no mga ka-hybrid. At so hindi ko na patatagalin no mga ka-hybrid, at konting i-discuss na natin yung aming kinita, aming nagastos dito sa aming tanim na SL19 no mga ka-hybrid. So ano pang hinihintay nyo mga ka-hybrid? Tara, let's go! Hello, what's up mga ka-hybrid? Ay nandito na naman po tayo ngayon sa panibagong video. I-update ko po kayo ngayon mga ka-hybrid dito sa aming tanim na super hybrid rice SL19 ng SL Agritech ng mga ka-hybrid. So yan yung makikita nyo ngayon. Ito yung pag-uusapan natin ngayon dito sa aming nagastos at yung kita namin no, mga ka-hybrid. Lahat na yan mga ka-hybrid from the start. Ayan na po yung aking i-discuss sa inyo mga ka-hybrid para sa inyong kaalaman no, mga ka-hybrid. Isang hektarya yan mga ka-hybrid, 10,000 square meter, dry season expenses. So yan mga ka-hybrid, so yung last vlog ko na NK na update ko po kayo doon. At ngayon dito naman update ko po ngayon dito sa aming expenses dito sa aming tanim. So dako na tayo ngayon sa papakita ko po sa inyo. Yan makikita nyo ngayon at you can see yung binhi naming nakuha no, galing po ito sa DA. So ang nabil po namin ay 18 kilos. So ang bayad po namin dyan ay 6,000 no, mga ka-hybrid. Ay puwapatak na halos 1,000. Mura lang po kasi ang kuha namin sa DA no, mga ka-hybrid. Yan, every 3 kilos. Yan. So araro, yan 3,500. Tanim 4,000. Lahat na po yan mga ka-hybrid. Bunot, punla at sibar. Yun po yung bunot, punla, sibar, transfer na nila, pag-iipunin nila dun sa gitna. Yan po ang nagastos po namin yan, 1,350. Yan, sa crudo overall 6,000 po lahat mga ka-hybrid. Tapos yung ammonium sulfate, ito po yung 7 kilos na in-apply namin sa punla no. Yan mga ka-hybrid, plus yung nagastos namin na fertilizer na complete urea 006. So umaabot po ito ng 7,900. So napakamahal po talaga ng fertilizer ngayon. So pero meron po kaming source na may kamurahan po ito mga ka-hybrid. So doon po kami kumukuha ng mga fertilizer na imbes na sa mga agri-supply, meron po kami mga, siyempre kalat-kalat na tayo rito sa mga dito sa part ng Nueva Ecija, yung mga source natin na mura lamang mga ka-hybrid. Kaya yan, kung sa iba yan mga ka-hybrid aabutin ng 10,000. Pero dyan 7,900 lang namin nakuha. So dako na tayo doon sa aming biniling amo. Yan, 800 lang yan. Isang sachet lang yan mga ka-hybrid ay worth of 800. Plus yung 3Gs foliar na 950. Yun po yung red cap na aming in-avail in order dun sa kanilang Facebook page no mga ka-hybrid. So yan, dako na tayo ngayon. Ayan na lahat overall. So hindi na po kami nag-apply ng mga pesticide, insecticide, ano pa man yung pwede naming in-apply. So yan lang po yung amo at 3Gs foliar lang po yung aming in-apply no. So kasi pag ang kagandahan pala ng amo,
pag nag-avail ka pala ng 8 times, yung 8 sachet, talagang maganda, matibay yung yung epekto doon sa palay. At syempre nakita ko doon na pansin namin ay napakabigat nung kanyang binutil. Marami pang benefit pala ang nakukuha dito sa amo, no, mga ka-hybrid. Pero yun lang, napakamahal lang mga ka-hybrid, at 800 per sachet. Yan po yung bali tinesting namin. Siguro sa susunod ng karaping na wet season, susubukan namin na kumuha ng kahit mga 5 o 4, ganyan, depende po mga ka-hybrid. So yan, tinesting lang namin at maganda naman pala yung resulta dun sa palay pagka kayo po ay nag-spray ng Amo Plant Growth Enhancer. Plus po yung foliar, na anuman po yung klase ng foliar na yung i-apply, ay maganda po ito sa inyong palay, no? Combination po ng Amo at foliar, no, mga ka-hybrid. So yan po, ang nagastos po namin ay umabot po ng 30,000 pesos, 900. So yung previous vlog ko dun sa NK ay umabot po kami na halos 40 plus, 42 ata yun, hindi ako nagkakamali, no? So ang laki po ng difference, no? Halos 12,000 yung aming natipid dito sa aming expenses dito sa tanim namin na SL19, no, mga ka-hybrid, dahil nga ay dry season, no, mga ka-hybrid. Yan. So dako na tayo ngayon mga ka-hybrid dito sa actual harvest, no. Yan, actual harvest namin is 192 kabans kada hektarya, yan mga ka-hybrid. Yan, kung halimbawa talagang bihiyan tayo ng madaming na area, no, halos 10,000 square meter lang yung ating pagmamay-ari. Yung sa sibuyas naman namin ay yun ay inupahan lang namin mga ka-hybrid, yung lot na yung area na yun. So kaya medyo nagtanim din kami ng sibuyas at medyo kumita din kami doon mga ka-hybrid. So yun, ito 192 kabans per hectare. Total expenses, ayan, 30,900. So ngayon ay less harvester tayo ngayon mga ka-hybrid. So bakit 19 yung kabans yung kanilang kinuha, no? Kasi nga dito kasi sa aming area, dito sa aming lugar, ay pagka ikaw ay naka 100 kabans, meron silang 10. So 192, so kulang 200 na yan, kaya 19 lang ang kaya 19 yung kinuha nila, no? Imbes na pa yan, isang balde pa nga sana yan, no? Pero ginawa na lang nilang 19 na kabans. So yan, ang binawas namin ay 173 na lang po yung natitira sa aming kaban, no? Yan, yung para sa amin. Dinis na po yan mga ka-hybrid. 173 kabans plus yung minus 5 kabans. Kasi nga ay gusto naming subukan yung SL19. Ito po ay bibigasin namin, no? At masubukan yung lambot, yung anong klaseng eating quality meron makikita rito sa malalasahan po namin dito sa SL19, no, mga ka-hybrid. Yan, pagkain namin yan. So yan mga ka-hybrid, yung NK talaga napakasarap po ng bigas. So yan, dako na tayo ngayon mga ka-hybrid dito sa presyo mga ka-hybrid. Ay 24 pesos po ang kada kilo na aming napagbentahan. So ang timbang umabot po ng 64. Although nasa 64 yan 64.2, ginawa ko lang 64. So yan per kaban, no? So umabot po yan, so i-multiply mo yan sa 24 times mo sa 64. So umabot po ito ng 1,536. So napakabigat po ang SL19 pala mga ka-hybrid compare doon sa SL8 at doon sa NK, no, mga ka-hybrid. Akala ko ang napakabigat na ng palay ay yung SL8, pero depende pala yan sa harvester mga ka-hybrid pala, ay para sa inyong kalaman, kasi depende sa siksik, sa nila, sa ilang kilo yung matatansya nila. Puro yung sa amin kasi halos sinisiksik nila, halos hindi na sila sobrang bigat daw mga ka-hybrid. So yan, ang nabot ng 64 kilos kada kaban po ang kanyang so umabot po ito na 1,536 per kaban, mga ka-hybrid. So ita-times mo yan sa, so ayan, kaya namin nila sa yung 173
minus 5, so 168 kabans na po yung aming binenta. Yan. So hulaan nyo mga ka-hybrid, i-multiply nyo po yung mga ka-hybrid, no? So 1.5 36 times mo sa 168 kabans. So umabot po ito ng 258 na tumataginting 1,000 pesos, 48 pesos. Yan po yung aming kinita. Pero hindi pa yan mga ka-hybrid, ilalas pa natin dyan yung aming nagastos, no? So yan, dako na tayo ngayon dito. Ililas natin yung nagastos nating 30,000 na expenses. So umabot pa rin ng 227,148 pesos. Ayan, 227,148,000. Yan po ang net na aming kinita sa loob ng 1 hektarya. Ayan, tatlong buwan mahigit. Yan mga ka-hybrid ang aming kinita. So yan, grabe. So yung kinita namin sa NK halos 190 plus. Pero ito mga ka-hybrid ang laki, 227,148 pesos. Ayan, saan ka pa? Ayan, napakabigat ng SL19. So hindi man natin na-reach yung 200 mahigit. Hindi katulad sa NK po namin na 246, pero ang timbang lamang ay nasa 57. Pero ito mga ka-hybrid, 192 kabans, pero ang bigat niya 64 kilos. Yan. Pero ang presyo din tumaas kasi yung presyo dun sa NK namin mga ka-hybrid ay wala pang 20. Parang umabot lang na 18, 19 po ata yun mga ka-hybrid. Nakalimutan ko naman presyo nun, no, mga ka-hybrid. Nandun po sa aking video updates po mga ka-hybrid sa NK ko po, no, na aming tanim. So yan, tingnan nyo mga ka-hybrid, 227,000. Linis na po yan, 148 pesos. So ayan, ito ko po ay nire-recommenda ko po sa inyo na itanim mga ka-hybrid, itong SL19, no, mga ka-hybrid ng SL Agritech. So kahit hindi nyo na-reach yung, pero ito kasi 190 ton, talagang malaking ani na to. So hindi na namin expect yung mag 200 ka. Depende kung mag 200, kung mababa lang naman mga ka-hybrid yung timbang, mas maganda na kahit nasa 150 kabans, 160, 180, 190, kahit hindi na umabot ng 200, pero yung kilo, yun mga ka-hybrid, doon tayo babawi. At syempre yung expenses natin, at nakaless tayo ng 12,000. So isang bagay yun mga ka-hybrid na nakatulong sa ating mga ka-farmers natin, no? Sa aming katulad namin na farmers na talagang hindi man na-reach yung katulad ng iba, talagang nakaka 300, 280 yung mga 260 yan mga ka-hybrid, no? Pero at least yan mga ka-hybrid. So kung tutuusin mga ka-hybrid, kung sa loob ng, kung may 5 hektarya ka, ayan, halos may 1 milyon ka mahigit. Grabe. So yun lang mga ka-hybrid, update ko po ngayon sa aming kinita gastos dito sa aming tanim na super hybrid rice SL19 ng SL Agritech, no mga ka-hybrid. 1 hectare, 10,000 square meter po mga ka-hybrid. Dry season updates, no mga ka-hybrid. Ito ay nire-recommend ko po ito sa wet or dry season, no mga ka-hybrid. Yan. So ano pang hinihintay nyo mga ka-hybrid, mag SL19 na kayo mga ka-hybrid nitong darating na wet season. So yan lang, don't forget to subscribe, hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin, no? So maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta po sa aking channel. At yan po, at ingat po at God bless.